patungkol po dito. Ang Pangulo po ay nangampanya sa taumbayan, nangako na maglilingkod sa taumbayan, at nangakong tatapusin ang kanyang termino. Correct. Pero ma'am, how concerning po itong mga ganitong lumalabas na plano of alleged assassination? And this is not the first time na parang may threat din po sa naging buhay ng Pangulo. Recently, si Davao Mayor Baste Duterte, sabi niya ang gusto niya rin po ay ulo ni PBBM. Ano po ang komento ng palasyo dito, ma'am? Hindi na nga po nabago ito, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Sinimulan na nga po ito ng Vice Presidente, nadinig na rin po natin, si Mayor Baste Duterte. Naku po, Ate Claire, yun ba pagkakaintindi nyo sa ulo na sinasabi ni Mayor Baste? Ibig sabihin doon, ang gusto niya kung sino yung utak sa korupsyon. Dahil yung utak nasa ulo. Siya ang ulo ng korupsyon. Kaya yun ang ulo ang tinutukoy ni Baste. Sinasabi bang Baste na patayin siya? Ang klaro lang, verbally na sinasabi patayin siya, si Sara lang nagsabi noon na kung halimbawa mamatay siya, kung may mangyari siya mamatay siya, may sinasabihan na siyang ipapatay din niya. Yun agad. Pero yung kay Baste, na sinasabing ulo, siya ang ulo ng korupsyon. Yun ang ulo ni Marcos. Sinong ulo ngayon sa korupsyon? Di ba siya? Hindi mo magets. Kaya sa panahon ni balikan natin sa panahon ni si Kristo andito pa sa mundo. 'Di ba karamihan sa mga sinasabihan niya, karamihan sa mga taong galit sa kanya, yung mga taong may alam. Pero anong isasagot ni ni Kristo? 'Di ba yung mga parables? Yung mga sambingay kung sa Bisaya pa? Para umiikot yung utak. Ano kayang ibig sabihin nun? Pag sabing ulo, patay na agad. Takot nga si Basti magsabi na gumagamit ng cocaine si Marcos dahil sinasabi niya baka makukulong siya. Iyon pa kaya pagtatangka sa buhay. Ang bihira naman, Intindihin niyo po. Ganun na lang kayo kagalit sa Duterte kahit ano mga sambingay pa, ginawa niyong literal Utos ng Pangulo para imbestigahan ito. Ang NBI po, kayo po ay nakatagang mag-imbestiga sa mga ganitong klaseng death threats sa Pangulo. At kahit sino mang ordinaryong tao, meron po kayong obligasyon na imbestigahan ito. Ordinaryong tao mag-imbestiga? Tapos sino maniniwala? Ha? Kami rin, ordinaryo. Tapos anong mapapala namin? Mag-imbestiga. Pupunain lang namin. Tulad ng ginawa mo. Di pupunain din namin kayo. Mag-imbestiga. Ito nga, inimbestigahan nga namin patungkol dito sa itong korupsyon sa flood control. Kami na, base sa nakikita namin sa mga nagsilabasa ng mga ebidensya, lalo na sa mga 18 Marines, nag-imbestiga din kami. Pinagdugtong-dugtong namin yung mga sinasabi ni Saldico, sinasabi ni Tubichanco, yung mga sino pang nagsabi noon ng mga congressman. Pinagdugtong-dugtong namin. Tapos ngayon, sabihin mo, Ate Claire, na kahit ordinaryo ko, tinuturo mo dyan ang mga media o kahit sino ordinaryo Pilipino. Tapos anong nangyari? Nag-create pa kayo ng ICI. Tapos saan yan ang report sa ICI?
Kailangan pa ba yung imbestigahan si ano? Imbestigahan si Baste? Sinasabi na ni Baste, ang gusto lang natin ang ulo ni Marcos, ang utak ni Marcos. Siya ang tinutukoy na utak at ulo sa korupsyon. Siya ang gusto makuha namin. Yun, gets mo? Ay, nako. The NBI or NBI na po to do their own investigation? Ang NBI na po ang dapat na mag-imbestiga rito. Last na lang po, ma'am. Today's briefing, Senator Amy Marcos publicly appealed to her brother, the president, saying he knows the truth and should correct what described as false claims. Ginagamit daw po si Ramil Madriaga ng mga politiko. Ano po ba ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon kung ano ang katotohanan at kung anong kasinungalingan. So, ibig sabihin, mas may alam ka pa kay ni Amy Marcos. Kailan ka ba dumating dyan sa palasyo? Di ba bago ka dumating dyan at naging presidente na si Marcos, ay pinuna mo siya? Pinuna ka nga ni ano? Chavit Singson? Oh. Ito ang sinasabi ni Amy Marcos. Ito po, pakita natin na. Yes po. Yun lang pong sinabi ni Madriaga na yung about term sharing. Ano po sa tingin niyo motive? Bakit niya i-float itong idea na Hindi ko alam. Wala ngang sense eh. Talagang kabulastugan eh. Bakit mag-term sharing samantalang nagmamakaawa na kami na si Sara magpresidente? Makikishare pa ba naman yun? Anong kalokohan yan? At tulad ng sinabi mo, anong pakay nun? Anong purpose? For what ang term sharing? Oh, di ba? Ate Claire, sinasabi mo ano bang alam? Sabi nga dito ni Ate Amy, nagmamakaawa na nga sila. Tapos sinasabi mo, ano bang alam? Ikaw, anong alam mo? Bakit? Kapatid ka ba ni Bungit? O di natin alam. Yeah. Madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness. So wala makakapaghusga ngayon kung ano ang katotohanan at kung anong kasinungalingan. Related question mula kay Ivan May. Sino ba may sabi manghusga? Kami. Na si Madriaga ay sinungaling. Ako, hinusgahan ko na si Madriaga sinungaling. Ano bang alam ni Madriaga? Na ang trabaho niya kidnapping. Kidnapper ang trabaho niya. Yung pagsabi-sabi niya na kadikit siya kay Sara, gawa-gawa niya yon. Dito po mga kababayan, ano sa palagay nyo, yung ginawa si Madriaga, libre yon? Nahalata mo ba yung hitsura ni Madriaga, yung nasa kulungan siya? Diba ang mukha niya para siyang daga na hinabol ng pusa? Tapos yung pagpunta niya sa Justice Committee hearing ni Madam Luistro, todo makeover. O kita mo, alagang alaga, di ba? Alagang alaga, di ba? Presentable. Oh. Di ba? Libre yun. Ha? Yung papakinisin mo yung mukha mo, tapos ayusin yung buhok mo,
Di ba? Parang ako, pag humarap sa kamera, di ba? May nakalaylay na bangs. Mga 9 na piraso, di ba? Prepare na prepare. Pero sinungaling si Madiaga. Afternoon, Yusek Claire. Have you spoken to the President about these revelations by Mr. Madriaga? Sa ngayon po ay pinaalam po natin kung ano nangyari at ang palasyo naman po ay nagmo-monitor para ipaalam po sa Pangulo kung ano po ang nangyayari. And any reaction from him? Did he say that that's an incredible claim, that there was an agreement with the Duterte camp, that he will step down 2025? May ganun po ba? Ang Pangulo po, hindi po yan mangangampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ang termino. So nag-react. Sinabi na nga ni Madam Amy na nagmamakaawa nga sila sa mga Duterte para lang maluklok yun si Marcos. Sinabi ng ate. Ate na may sabi, Ate Claire. Si Ate Amy na. Dalawa yung ate ko, si Ate Amy at saka ikaw. Ate, mas may alam si Ate Amy kaysa sa'yo. Ikaw nga, bago pa, nung nakaraan mo pa lang, nalaman yung pangalan ng aso ni aso ni Bongbong. Diba, naalala mo ate, yung binisita mo si Bongbong sa palasyo, tapos una mong napagdiskitan yung aso kaysa Pangulo? Buisit. Wala yun, wala. Iba. On that particular point. Siya po ay nagulat. Dahil hindi po Paano nagulat? Paano? Pakita yung nagulat. Yung pag ganon. Naka-jumping jack. Pakita Ate Claire yung paano magulat yung Pangulo. Yung nakatalon siya ng mga ganito talon tapos jumping jack na hindi nagpangabot yung kamay. Yun lang nakita na jumping jack na sa Pangulo na 1/4. Hindi naman lang nangalahati. Sa susunod, pinayuhan ko na yung Pangulo, wag mo nang ulitin yon. Baka mapunit yung barong mo, wag mag-jumping jack habang nakabarong. Alam niyo po mga kababayan, pag naka-jumping jack, nakabaro, subukan nyo, basuot kayo ng barong. Maliban na yung mga sobrang low siguro, pero yung, parang fit konti yung barong ni PBBM dahil pag lawlaw yan, sobrang parang kalansay na siya tingnan, maganda yung fit para medyo, pero napakahirap yung mag-jumping jack tapos gaganon-ganon ka. Ang sikip dito sa may kilikili. Ako po, delikado, punit yun. Last po. There were attempts to put into question the credibility and character of Ramil Madriaga by some members of Congress. Kayo po ma'am, as a trial lawyer, how do you assess the credibility of Ramil Madriaga as a witness? as a trial lawyer, not as a PAL as press officer. Yan. Ang isang tao, kahit ikaw man ay kriminal, o ikaw man ay sinasabing nagbebenta ng ligaya, Oh. kapag ikaw ay may kaalaman at insider ka, hindi pwedeng isawalang bahala ang iyong sasabihin. Hindi questionable ang kredibilidad, anumang antas mo sa buhay. Pag may kaalaman. Pero si Madriaga, ang alam niya ay sa social media. Doon lang siya namulot ng mga footages Tapos sumama siya sa campaign. Bakit pag sumama ka sa mga campaign period, yung mga nagpabida-bida para mapansin, alam mo, may kaalaman ka na.
Hmm? Kaya si Madriaga, yung kasinungalingan niya, may bayad yon. Hindi sarili niya yon, pero naku po, si Ate Claire naniwala talaga. Salunga tayo, Ate Claire. Ako hindi naniwala na credible si Madriaga. Ang sa akin, si Madriaga ay incredible. Ang lahat na masasabing may kinalaman sa anumang anomalya. Sunod na tanong mula kay Alvin Yusek, good afternoon po. Yusek, tuloy po ba yung filing of cases against fake news peddlers and this week? And na-identify po ba natin kung sino-sino yung mga nasa likod, individual man o grupo ito, Yusek? Magsasampa po ng kaso ng further investigation ngayong hapon. At yes, meron pong 3. Can we name names? Kapag ka po na ibigay na po ang dokumento sa DOJ, ibibigyan po namin kayo ng kopya. Malalaking personality ito, Yusek. Yes. Sige po. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, ma'am. Kunwari nung Lunes, Kasama kayo to si Ate Claire sa sa mga fake news. Biro. Wala lang kwenta yung binalita nila ni mali-mali. Yun na lang mga pinupuna. Hindi naman fake news yun, pinupuna lang. Dito kasi mga kababayan, ang pangit kasi pag hindi mo bigyan ng, hindi magkaroon ng intriga, hindi mo papakita yung Pangulo. Kailangan pa may intriga, kailangan pa wala na. Wala na yung Pangulo, ganun-ganun na, marami nang magsilabasan. Saka pa maglabas. Wala yung kaibahan sa kwento ko lang to mag-asawa, tapos sabi ng asawa lalaki, nagsumpong sa kaibigan niya. Sabi, lagi man lang akong inaaway na asawa ko. Sabi ng sabi ng kaibigan niya, baka kulang sa lambing lang yun. Baka hindi mo na ginaganon. Sabi, ginanon ko naman. Pagkatapos mag-away kami, tapos ceasefire na, ginanon ko. Okay naman. Pagkatapos na, kada linggo na lang. Sabi na, ilang bisis ka ba gumaganon-ganon sa asawa mo? Sabi na, tuwing pagkatapos lang mag-away kami. Tsaka, kaya nga na gusto ka araw-arawin ng away. Baka gusto ding araw-arawin mo. Itong Pangulo natin, pag hindi magpakita, bigyan na intriga. Magpakita naman, pero yung susunod na yung kaso. Nangyari dito para tayo daga at pusa, tago. Pag hindi nagpakita, wala na. Laglag na yon. Saka magpakita, hindi nga laglag, kasuhan ka. Kabira. Pakita nga. Tag-ilang linggo, hindi magpakita. Tapos may mga nagkalat-kalat balitan. Mamimiss lang namin yung pinakamagaling namin na presidente. Sana. Saan ka pa, Ate Claire? Mamimiss ng sambayan ng Pilipino yung Pangulo dahil itong Pangulo lang ito, siya lang talaga ang Pangulo na walang malalaking proyekto. May malalaki lang halaga ng pera na nawala ng bansa. Bira lang yun. Siya lang ang Pangulo na pinabayaan niyang magmahal ang mga presyo ng bilihin.
Siya lang ang Pangulo na nagpapangako na umabot na ng 20 pesos per kilo na bigas na pasulpot-sulpot. Pag mayroong krisis, pag mayroong sakuna, saka puntahan yung mga halimbawa, yun, naalala nyo yung naalala nyo yung lindol sa Northern Cebu? Yung ibang mga organization doon, mga private na mga tao nagpunta doon para maghatid ng tulong. Pero ako, napakatindi ni Marcos nagpunta doon. Nagdala siya ng bigas, ibibinta niya doon sa mga nasalanta ng lindol, ibibinta niya ng mura, tag 20 pesos na bigas. Siya lang ang Pangulo na ganon. Kaya hindi basta-basta ang kalimutan ng tao niyan. Kaya habang hindi makikita si Marcos, mamimiss talaga siya. Dahil pambihira lang ang Pangulo na ganon. Diba? Tungkol dito sa pagpababa sana sa presyo sa mga bilihin natin. Hayaan lang niya yung crude oil at saka itong diesel at saka gasoline, pinabayaan lang niya. Yung binawasan niya presyo, iyon lang LPG at tong isa? Dahil yun lang daw ang kailangan, karamihan daw, kailangan daw ng mga tao. Hindi niya alam na lahat na yon, pag ibaba mo yung presyo ng diesel at saka gasolina, automatic na yun, susunod na yung lahat sa baba. Ay, nako. Kaya napakatindi ang utak niyan. Napakatindi. Kaya hindi yun makalimutan ng mga Pilipino. Kaya pag hindi siya makikita, hinahanap. At saka yung mga tao, pag hindi makita, nag-alala, baka patay na. Kaya pag sabi, baka patay na, ayun, mapikjus ka, ayun, makasuha na. At nag-post na naman po si dating spokesperson Harry Roque at sinabi niyang, and I quote, mas mabuting mag-release ng medical bulletin kaysa patakbo-takbo ng ilang metro. Para po sa Pangulo, gusto lamang niyang ipakita sa mga nagmamahal sa kanya at sa taong bayan kung Ate Claire, alimbawa, bilang empleyado, si Marcos ay empleyado sa Republic of the Philippines. Empleyado siya ng ilang milyong Pilipino. Tapos yung mga karamihan naghahanap sa kanya kung kumusta na yung kalusugan niya, sapat na ba yung maliban sa okay naman yun, mapakita siya ng jumping jack na 1/4? Pero ito lang talaga ang legal. Pag gusto mo talaga, naramdaman mo yung pagmamahal ng mga tao, magpakita ka, huwag kayo mag-alala. Yung sakit ko, hindi naman lumalala. Dito pa, may tinitik akong gamot at ito ang resulta ng medical ko. Ito ang certificate ng doktor na ako pwede pa ako magtrabaho. Yon! Yun ang legal. Dahil pag mag-apply ka ng trabaho tapos hanapan ka ng medical certificate, hindi mo naman sabihin, wala namang present a medical certificate or of your photo when you are a jumping jack and running for 100 meter. Walang ganon. Declare. Kaya,
Next time huwag mag-jumping jack ng nakabarong. Sabihin mo yung amo mo dyan. condition. Ito po ay para maisantabi ang mga kasinungalingan na ngayon ay nagsisirculate laban sa kanya. Ang pagtakbo po ay hindi masama. Oh, ito na. Pumupuna na. Bumibira na si Ate Claire. Tira! Na tumakbo ng ilang metro kesa tumakbo sa kamay ng batas. Si Harry Roque, hindi naman yung tumakbo. Nagsakay na eroplano yon, lumipad. Ito kasi ang mali nyo eh. Si Harry Roque kusang nagpunta sa the Netherlands. Hinahanap ninyo, tumakbo daw sa batas. Tapos ano mang ginawa ninyo kay PRRD, dahil wala ng batas sa Pilipinas ninyo, linipat ninyo sa Netherlands. Pakilinaw nga. Paki-explain ni Ate Claire. Wala na kayo gagastusin kusa ng namasahe si Harry Roque. Si Harry Roque na naghanap kung saan siya magsuksok doon. Di niyo na kailangan ipaluap doon. Kung saan kulungan siya na nagkukulong. Parang nakakulong na rin si Harry Roque doon, di ba? Alam nyo po mga kababayan, yung wala ka sa sarili mong bayan at yung pag-alis mo ay sa pilitan na pag-alis mo, napipilitan ka na umalis ka, para ka na rin nakakulong, hindi siya doon nagbabakasyon. Ito lang mga kababayan na ang kay Harry Roque at ang kay Tatay Digong. Si Tatay Digong, anong ginawa nyo doon? Linipad. Si Harry Roque, tumakbo. Ito lang talaga, Ate Claire, pag pumuno ka, pupunain rin kayo, wala tayo dyan, balagbagan tayo rito. Man po nung nakaraang Pangulo, ilang linggo siya nawawala. Pero anong sinabi ng kanyang mga alipores at alagad? Ito po, nandiyan Nako, handang-handa talaga. Dito ko talaga napansin mga kababayan na itong itong preskon dito, na talaga to, nakahanda na talaga tong mga question, siya nakahanda na, presentation na lang, tapos na sila na question and answer dito. Pero bunot agad may mga props na. Vlogger talaga to, vlogger. Dahil itong preskon, pagkakaalam ko, bubulagtain ka, tapos tanangin ka. Ano ka ba magpaghanda ng ganon? Handa-handa Walang problema. Kaya nga, alam mo namin na panahon ni PRRD, hinahanap na saan ang Pangulo. Magpapakita yung Pangulo, magpa-picture, nakahawak yung newspaper. At yung mga tagapagsalita dyan, yun lang mga sinasabi nila. Wala namang masama doon sa mga sinasabi sa mga tagapagsalita. O hindi naman sila pumupuna, din man tulad sa'yo. Sumasagot ka naman, pumupuna ka na naman, tagapagsalita ka lang ng Malacanang. Tagapagsalita ka kung anong posisyon mo doon, hindi taga-puna. Iyon, pupunain rin kita. Dahil sabi mo, kahit sino pwede mag-imbestiga. Imbestiga lang, hindi naman ako marunong imbestiga. Pumupuna lang.
Ay, nako. Handang-handa si Ate Claire. Pero kay Pangulong, bakit kay Pangulong ano lang, kay Pangulong Duterte lang sinasabi mo dyan, banggitin mo yung iba. Si Pangulong Duterte, picturean lang dati, natutulog, nasa loob ng kulambo, nakabanig ng rumblon. Ano ganun lang kasimple ang Pangulong Duterte namin dati. Ganun lang kasimple. Di parehas ngayon na nako po. Saan ka pa nag-jogging at nag-jumping jack nakabarong? Ganun ka stateman. Yun ang stateman, yung Pangulong Duterte. Wala, yung badoy yun, badoy. Hawak lang ng newspaper, yung updated na pizza, kasama si Bungo. Yun. Yun lang. Di tulad sa presidente ngayon na habang nag-jumping at naka-jogging, yung mga kameraman, ang daming angle, may eye level, may naka-level sa hanggang tuhod. Ako, may mga cinematic. Naka-cinematic pa. Pero yun, ang malala yun, naka-jumping jack na nakabarong. Huwag mo nang ulitin dyan, mapupunit. Sayang yung barong, mahal yun. Yung barong nga, galing daw yun sa pinya. Dating presidential spokesperson Ernesto Abella. Ang sabi, as far as I can see, there's really no need to do that. Release Duterte's health records. Kahit na po itong si Harry Roque, ang sinabi po niya, I don't think the people should worry about lack of transparency because the president himself will say what his condition is. So, nakita na po natin kung anong kondisyon ng Pangulo. Kayo po mismo ang saksi. So, ganito mga paninira nanggaling lamang sa kampo ng... Hindi naman yun sinisiraan. Hinanap lang nga. Yun lang hinanap. Bakit hindi napakita? Paninira na ba yun? Bakit ikaw, pag halimbawa, hindi ka nakita ng asawa mo, 2 linggo, magtaka na yung asawa mo kung ano-ano nang nagsilabasan sa isip niya, sinisiraan ka ba? Diba nag-alala lang yon? Sabi na lang, nasaan ba yung bruha na yon? Bakit hindi napakita? Sana din na yun babalik. Nag-alala lang yun, hindi kayo sinisiraan, diba, Ate Claire? Ganon. Pabaksakin ng Pangulo, sila po ay mga mapanira lamang at Ang dami mo sinasabi, hindi naman sinasabing pabagsakin sila. Hinanap lang nga, hinanap, Ate Claire, hinanap. Ikaw ba paghahanapin ka? Nasaan ba yun si Ate Claire? Hindi ko nakita yun, namimiss ko na yung niya, sa salita niyang parang lagi siyang nagtatanong. Ganon. Sinisiraan ka ba? Namimiss ka lang ng tao? Naku, ikaw naman no. Sa ganda mo ba yun? Ako? Parang si Pangulong Marcos, napakatalino. Siya lang nagpamahal sa lahat ng bilihin ng Pilipinas. Hindi yun malilimutan, kaya miss na miss siya. Ayaw ng mga tao na kahit isang araw hindi siya makita. Dahil, yun nga. Gusto lang. Ma'am, on another topic naman po, yung pinaka-latest is sa patuloy na hindi pagharap ni VPs, ano po ang nakikita niyong ang masasabi ng palasyo tungkol dito? choice niya po yan. Kung ayaw niya pong ipakita sa taong bayan ang katotohanan at yung issue about accountability and transparency. Galing nito si Ate Claire. Pag si Sara na nga ang kausap, yung bibig niya para talagang Armalite. Sino bang nagparatang kay BP Sara?
Bakit siya pang pinaparatangan, siya pa maglahad ng katotohanan? Dapat itong nag-akusa sa kanya, ito maglabas na ito ang katotohanan sa mga paratang niya. Alam nyo po, parang desperado na kayo. Napanood ko sa isang abogado, napagagaling abogado, ayon lumagpas na doon sa ano nila, threshold nila sa kung hanggang saan lang yung sa Justice Committee. Alam mo po Ate Claire, hanggang ngayon hindi pa nasagot itong mga petisyon sa mga nagpetisyon diyan patungkol sa impeachment proceeding kay BP Sara. Naku po. Hinihintay lang ng hinihintay lang na matapos ng Department of Justice doon sa Supreme Court. Hinihintay lang 'yon. Para pag ilahad na doon sa Senado, sabihin na, halimbawa, matapos na yun doon sa Senado, i-convict na si BP Sara. Saka pa sabihin, bakit na-convict doon? Hindi tama. Yung ginawa nyo dyan sa Justice Committee, gawain na yun yan sa Senado. Inunahan nyo na, hinanapan nyo na ng conviction, guilty or not guilty na siya doon. Lalo na yung mga yung pinasapi na yung NBI, patungkol doon sa mga specimen sa signatures, yun. May napanood ako. Abogado pa rin yun. Ala, kayo. Sige kayo. Da, 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 da. Ito kita sa taong bayan ngayon. I-test niya po yan. Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we have about the filing of petition of the United People's Initiative. Based on their position, they are actually asking the Supreme Court to order the president to undergo a hair follicle drug test para daw matapos na yung mga issues about this. Yun po muna. What's your comment? Sino po bang gumawa ng issue unang-una? Hindi po ba sila? Silang gumagawa ng issue. Yun naman pala. Yun naman pala. Ate Claire, ano ba yung kaibahan dyan sa impeachment? Kung sino nagparatang, sila ang magpapatunay. Di ba? Sinabi mo yon, ha? Ngayon lang sinabi. Kanina mo, anong sinabi mo kanina? Ngayon, nag-iba ka na. Patungkol, bakit hindi sumipot si yun lang, hindi siya hindi paliwanag ano yung katotohanan. Ngayon, tungkol naman sa hair follicle test, sino bang nagparatang? Di sila yung magpapatunay? Di parehas lang din. Yun ang punto namin. Yun ang punto natin, mga kababayan. Ito na. Lumabas na nga sa bibig nitong tagapag-vlogger ng Malacanang. Vlogger ka talaga, Ate Claire. Pares tayo. Malaki ka lang ako. Dumi sa kuko. Maliit lang. Dito po mga kababayan, makikita natin dito, hindi naman sinasabi natin kung saan tayo papabor. Alam mo, kung saan tayo papabor mga kababayan, makahanap tayo kung saan ba yung tama. Kung gusto mong habulin yung tao, kahit mali-bali na yung ginawa mo, basta makahabol ka lang, gagawin mo talaga yon. Dito, kakatapos lang sinabi patungkol na hindi pagsipot ni BP Sara.
O kagustuhan niya yun, choice niya yun. Pag hindi niya kung hindi niya gustong maipakita yung katotohanan. O patungkol naman dito kay sa hair follicle test sa amo niya. O sino bang may gusto dyan? Sino bang nagparatang dyan? O, diba? Kita mo? So, meron na po rin dati naging ruling ng Supreme Court patungkol po dyan sa nakaraang Pangulo. At O, diba? May ruling na ang Supreme Court. O ganun pa man din. Ganun din ang gagawin ni BP Sara. Tumakbo sila sa Supreme Court dahil sumubra na sila sa ginagawa nila. Ito lang ha, request lang yun ha, wala pang aso. Nag-request lang yung mga tao na gusto lang pa hair follicle test. Tumakbo na nga sa Supreme Court, request pa lang yun. Oh, kay BP Sara, inipis, tatanggalin talaga siya. Kaya na tumakbo rin. O di ba? Pastilan, Manoy. Mga ano na ko, 42 minutes, hindi pa nadagdagan yung bangs ko. Isa itong article na sinulat, babanggitin ko ng pangalan, ni Mr. Ray Panaligat. Okay? So, ang Supreme Court po ay nagbigay Handang-handa si Ate Clara. Sunod nga, huwag mo na isali yung mga ganun-ganun. Huwag na isali. Para madaling. Oh, pangit naman. Nanugab ko da. dito na hindi po kinakailangan at kailangan sapilitang magbigay ang isang Pangulo ng kanyang medical records, especially, and I quote, "Apparently, petitioner's allegation that the President is seriously ill is unsubstantiated and is based merely on petitioner's surmises and conjectures regarding his perception of the declining health of the President." Nagpasaklulo kayo ng batas para makaiwas. Kaya, ganun din, ang Vice Presidente, magpasaklolo din siya ng batas para hindi siya mapintasan. Ganun naman pala, Ate Claire. Alam nyo man na yung ginagawa nyo, bakit hindi kayo makarelate sa kalagayan ng BP dahil ba kay galit kayo? Sinasabi na nga ni Ate Aimee na sila nga yung nagmamakaawa doon sa mga Duterte para maging busy si BP Sara. Ngayon ay pinibitasan ninyo. Kaya nagalit si Baste dahil hindi ninyo tinupad ang pinag-usapan. Hindi tinupad ang pinag-usapan nila ni Bongbong at ni BP. Hindi pa kakasali dyan, Ate Claire. Kailan ka pa lang dyan na naging sabit dyan sa Malacanang? Pinunaan mo dati yung Pangulo? Di pa yung medyo kapal-kapal konti ng muks mo kung ako nang ganon. Pinuna ko yung tao tapos hinire ako. Magdahilan ako, sorry po Mr. President, pinuna ka dati, hindi ko na masikmura yung ginagawa ko dati, lalo na yung ginagawa mo. Kaya nahihiya ako kahit hindi ka man mahihiya. Ganon na lang. At the time. So, kung puro chismis lang po ang pagbabasehan ninyo at guni-guni lamang, Kaya nga, tulad lang din yung sa health, sa kalusugan ng Pangulo. Pero para maiwasan yung chismis, ipa-certify ng mga legitimate mga doktor. Patungkol naman din dito sa druga niya, itong mga drug testing din para malaman.
Yung bang mali doon? Pag halimbawa yun, baliktarin natin. Baliktarin natin yung sitwasyon, baliktarin natin ang sitwasyon. Si BP Sara ang presidente, si Bongbong Marcos ang vice. Tapos ang presidente, si Sara ay adik-adik at may sakit. At si Bongbong naman ay may confidential fund. Sa palagay niyo mga kababayan, sino ang i-impeach? Si Bongbong Marcos ba? O si Sara Duterte ba na presidente? Halimbawa mo, nakabaliktad ka, no? Yung tinuloy ni BP Sara yung pagiging presidente, tapos si Bongbong yung vice, tapos ito si Ate Claire ang tagapagsalita. Tapos tayo mga maka-Duterte supporter, papalakpakan kaya natin dito si Ate Claire? Pero malabo yung nangyari dahil alam mo natin, hindi ganun eh. Parang labo. Dito lang, parang binaliktad ko lang ba? Dito sa sitwasyon dito. Po natin ang Supreme Court ay hindi naman po babaliktarin ang ganitong klaseng jurisprudence. O, diba? So, pagpabor, naniwala kayo sa Supreme Court. Tingnan natin, pag halimbawa, pagbigyan ng TRO, itong petisyon na isinampa ng mga abogado o sa kampo ni BP Sara, kung anong reaksyon nyo? Baka sabihin nyo na, naku po, na-influensya na yung batas natin sa mga Duterte dahil alam mo natin, karamihan dyan sa mga Justice dyan committee sa Supreme Court, mga appointed ni Duterte dati. Diba? Ay, nako. Kasi nila doon sa kanilang petition na the right to information is paramount. We, the people, as sovereign, have the right to assert transparency regarding the condition of officials who exercise executive power in our name. So they are asking for transparency. Are we not transparent? You have seen the president working. You have seen the president reporting. Kaya nga ang mga tao kaya nagduda dahil yung mga pizza, yung ilinlabas na mga footage sa presidente, iba-iba yung hitsura. May matanda, may malusog, may medyo malusog-lusog. Transparent nga pero hindi malinaw, malabo. Kung sa baso pa, Ate Claire, kulang sa linis, walang hugas. May amoy. Pero natatanong ka, we are not transparent. Ikaw na sasagot dyan. Personal pa. So unless they can prove that there is serious illness, then there's no need for the president to do that based on the Supreme Court decision. Di ba? Di ba? May hinanda na kayo dyan. Sige, tingnan natin sa sa dito sa impeachment ni Sara kung ganun pa rin yung reaksyon mo, parehas ba rin yung reaksyon mo sa presidente? Talagang hindi. Yun na hintayin natin mga kababayan ha. Itong reaksyon dito, kita natin dito sa mga sinasabi dito ni Ate Claire patungkol sa presidente o nagpasaklolo ng batas, binabasa yung mga dyan galing sa Supreme Court, yung mga ganon.
patungkol sa follicle test, patungkol doon sa health niya, di na kailangan, mga ganun-ganun, mga bla 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 bla. Tingnan natin pag sabi si Presidente na. Pag sabi na, na-influensyahan talaga yung sa mga Duterte. Ay, iba talaga yung mga ibang nakaupo dyan sa Supreme Court. Appointed ni Digong dati. Po natin yun, alam natin yun. Ana Bajo, GMA Online. Afternoon, ma'am. Ma'am, Cavite Representative Kiko Bar, President, claiming na si Presidente yung nasa likod ng pagpapakulong sa kanya. Sabi niya, lumalaban pa rin siya kahit pinakulong siya and kailangan na raw pong tanggalin si Pangulo sa posisyon dahil sa ang dami na niyang ninakaw galing sa flood control and masyado na niyang pinataas ang presyo ng gasolina. Baka lang po may comment ang palas, ma'am. Yan ang problema sa atin di ba? So alam naman natin kung sino ang nagdemanda kay Congressman Kiko Barsaga. Alam na sinong nagdemanda, pero may nag-utos dyan. Alangan naman, pwede ba i-demanda yung tao? Halimbawa, pinagbantaan ko si Pedro. Alangan na i-demanda ko ni Juan. Bihira ka naman natin, Claire. Pwede ba ibang tao magdemanda? Halimbawa sa kaso ni BP Sara na pinagbantaan niya ang Pangulo, ang First Lady at saka si Martin. Ang pwede lang gawin dyan na magreklamo ang Pangulo, ang First Lady at si Martin, walang ibang tao. Dahil sabi na nga dati ni Pangulong Duterte na nalaman ko, crime is a personal. Hindi mo pwede i-address. Halimbawa, pinagbantaan mo si Pedro. Pedro, papatahin kita. Narinig ni Juan, pwede ba pagsampahan ng kaso si Pedro? Pwede ba magsampa ng kaso? Dahil pinagbantaan mo yung ibang tao? Kung sino pinagbantaan, yun talaga ang magpapahil ng kaso. Sino bang pinapatuko, sino bang tinututumbok dito ni Barsaga? Di ba si Marcos? Natural. Alangan ikaw. Walang ibang nag-utos. Pakiano na lang, sabi na lang, hindi dahil na direct. Nag-utos, pakiano, pailan itong kaso. Sino bang taong hindi mo sariling, wala kang connection doon sa mga problema nila tapos ikaw magsampa ng kaso? Pero ngayon, alam mo namin, ang daming sip-sip. Sino nagkaso? Kay Barsaga? Ang sip-sip. Diba? Crime is personal. Di pwedeng i-address mo sa ibang tao. At alam din naman niya kung kailan siya humingi ng apologies dahil sa kanyang ginawa. Hindi ito makakaila. So paano niya masasabi na ang Pangulo ang nagpakulong sa kanya? Hindi siya sinasampahan ng Pangulo ng anumang kaso kahit anong klaseng paninira ang ginagawa. Nasa likod nga. Napag-utusan yung sip-sip. Yung sip-sip na pag-utusan. Diba? Parang ikaw din. Patungkol kay Harry Roque. Si Harry Roque, pinuna niya si Marcos. O sino nag-race back? Si Marcos ba? Di ba ikaw? Di ba sabi ni Harry Roque, kailangan mag-submit ng sa medical bulletin. O ano sabi mo? Masuki pa yung tumakbo ng kilometro kaysa tumakbo sa batas. Si Marcos ba may sabi dyan? Di ba ikaw?
Anong tawag sa'yo? Sip-sip. Sarap mong halikan sa ano eh. Alam natin, may mga taong fake news peddler, obstructionist, destabilizer. Yun lang. Pagpupunain kayo, ano na, fake news peddler, destabilizer, kung ano-ano naman. Nako. Pag kayo ang pumuna, sky is the limit. Ate, huwag ganun. Demokrasya tayo. Hayaan mo yung pumupuna. Parang baser na buhay yun. Engagement pa rin yun. Sa lahat na mga spokes, ito talaga si Madam Claire ang pinaka-best na natatandaan ko ng mga spokesperson. Downward. Mula ngayong pababa, ako po. Ito lang talaga pinaka-paborito. Ito mga taong to ay hindi na natin po papaharapin sa salamin para tignan ang kanilang konsensya. Makita ba sa salamin yung konsensya? Yung mukha. Anong itsura ng konsensya, Ate Claire? Ikaw, nakonsensya ka ba? Anong ginawa mo dati kay Marcos, di ba, pinupuna mo? Tapos anong ginagawa mo ngayon? Di ba, himupwit ka, pati bayag, dinidilaan mo? Tapos ano yung konsensya? Tapos may sinasabi ka ba, konsensya? Ang bira, oh. Kayo na lang po, sa mainstream media at matitinong nasa SOCMED, kayo na po ang humarap sa salamin at tanungin nyo, totoo ba itong sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga? Ma'am, yung Totoo yun. Totoo. Kaya kinasuhan siya. Totoo yun. Mga sinasabi niya. Alam niyo po mga kababayan, para mahinto itong mga pamumuna ng mga taong ayaw talaga kakasuhan para manahimik. Lalo na yung mga lalaki mga influencer. Nako po. Kaso inabot yan. Kaso inabot. Lalo na pa sabihan. Ito. Masabi yung ganon. Nako po. Pero itong ginagawa natin dito, basil, reaksyon lang to natin dito, opinion lang natin, personal komento lang natin dito, ayon sa ating naririnig, at ikukumpara natin itong mga sinasabi nila sa isang tao at sa kabila sa isa namang tao. Kung baga sabihin natin dito, itong mga pabor ni Marcos at saka pabor sa Duterte, ang ganun lang. Diba? Kinukumpara lang natin dito mga kababayan. Hindi naman tayo bias dito. Kinukumpara lang natin. Dahil pinakita nila. Nakikita natin. Sinasabi naman nito ni Auntie Claire na pwede naman tayo mga ordinary Pilipino mag-imbestiga. Imbestiga natin sila. Hanggang imbestiga lang. Walang kaso. Walang kaso. Wala itong kaso, ano man lang to, para lang labas tayo ng sama ng loob at papalakpakan natin. At mga kababayan huwag natin kalimutan kung saang banda man tayo, banda rito, banda roon ba tayo, isa lang ang tugtugin natin na gusto nating marinig sa 2028, yung makarecover tayo kung anong naranasan natin ngayon. Ito lang pag-asa natin sa 2028, Pipi Sara for President. Palakpakan. Yun.